Yung movement na to ng Lakers sa offseason ang nakikitang isa sa pinakamaganda at quality movement na ginawa nitong si Rob Pelinka. Hindi pa sila gumawa ng mabigat na trade, pero nakuha na nila at naresolba yung problema nila pagdating sa defensive depth. Yan din kasi mismo talaga yung pinagpukusan nitong si Rob Pelinka, na matapos nila ang problema pagdating sa frontcourt defense sa pagkuha ng isang top tier na center. Kaya nila kinuha si DeAndre Ayton sa isang buyout contract, dahil kung pipiliin nila na kumuha ng isang high level na starting center tulad nila Claxton o Walker Kessler ng Jazz, kailangan pang gumawa ng Lakers ng trade at magbigay ng mabigat na contract tulad nila Reeves. Pero dahil nga mismo sa sinabi ni Rob Pelinka na wala siyang balak na sirain ang tatlong core nila sa pagitan ni Luka, Reeves at LBJ, kaya nga mas pinili na lang ng mga to yung buyout contract na Ayton at mas nakatipid pa sila dyan sa cap space. Frontcourt at perimeter defense talaga ang malaking problema ng Lakers, dahil nga sa first round exit ng mga to sa playoffs mas lumitaw yung problema na yan, dahil wala silang naging stopper pagdating sa ilalim kontra Gobert at wala rin silang perimeter defender kontra nga dito kay Anthony Edwards. Walang pumigil dyan at iba pang mga elite guards ng Timberwolves. Meron silang Finney Smith, Jared Vanderbilt, Goodwin, pero hindi naging sapat yung mga 3&D wings na yan mismo. Kaya nga mas nag-focus ang Lakers na mag-upgrade mula sa mga players nila. Si Finney Smith nag-decline ng player option mula sa 15.4 million para sa 2025-26 season. Sa pagkawala mismo ni DFS sa roster ng Lakers, kinailangan nilang punan yan, kaya kinuha nila sa free agency itong si Jake Larabaya na mas mababa ang contract mula sa 2 years 12 million lang. Kaya nagamit pa ng Lakers ang mid-level exception para maglaan ng salary space para kay DeAndre Ayton at Marcus Smart. Dahil si Smart ngayon na kinuha na rin ng Lakers mula sa buyout contract ng Wizards na pumirma ng 11 million deal, kailangan lang ng Lakers mag-clear up ng salary cap para magamit ang biannual exception mula sa 5.1 million. Kaya twinib nila yung contract nila Shake Milton na may 3 million ng guaranteed at Jordan Goodwin bago i-finalize ang contract ni Smart. Mas pinili nila si Smart na veteran defensive player of the year, dahil nga nakikita ng mga to na malaki ang magiging impact ni Smart pagdating sa perimeter defense na kinakailangan talaga nila ngayon sa lineup. Kahit na si Goodwin hindi starter full-time, nakapag-contribute yan bilang backup guard, efficient stats, limited playing time. Especially meron niyang 38% 3-point at 1 steal per game, 18.7 minutes yung nilulugok niyan. At merong solid output from depth piece nung last season, pero mas pinili talaga nilang i-waive yan para lang ma-secured ang contract ni Marcus Smart ngayon na maglilid ng defensive depth nila at magiging anchor sa perimeter defense. Nakikita kasi sa naging movement ng Lakers na mas priority talaga ng mga to ngayon ang isang elite guard defender mula kay Jake Larabaya at itong si Marcus Smart. At nakikitang hindi pa sapat yan, kaya pwede pang gumawa ang Lakers ng hakbang para mas gawing dominante ang defensive depth nila. Kaya meron pa ring mga defensive guard ang nasa trade list ng Lakers na paniguradong minamata na nitong si Rob Pelinka sa free agency. It's either Gary Payton o itong kukuhanin nilang si Jrue Holiday sa isang trade na mabigat at kailangan nila ng mga asset player dyan. Yan yung nakikitang pwede pang gawing hakbang ng Lakers para makumpleto ang kanilang roster. Yan yung dalawang elite guard na pwedeng targetin pa ngayon ng Lakers. Wala na kasing dahilan para kumuha ng elite shooter o shooting guard ang Lakers dahil nakapokus nga ang opensa nila mula kay Luka, LBJ at Reeves. Nakikita kasi last season naging effective ang tatlong core na yan. Merong combined 92 points itong si Luka, LBJ at Reeves kontra Pelicans, kaya nga nakikitang pagdating sa opensa wala na ganong problema ang Lakers. Kailangan na lang ng mga to maging consistent ang numbers at performance at makaiwas sa injury pagpasok next season.